Hello, welcome to my vlog. Today's episode, ibabahagi ko naman ang traditional delicacy na itinuro sa akin ng mga lehitimong Lemereños 2 dekada na ang nakakaraan, ang sinaing na tulingan. Ang popular traditional Filipino dish na ito ay ginamitan ng slow cooking process. It allows the flavors to meld together na nagre-resulta ng rich and savory dish at naging malambot ang isda at ang pork. Practically melts in your mouth. Napakadali lang nitong gawin kaya simulan na natin. I-prepare natin ang napakasimpleng ingredients na ginagamit sa pagluto ng sinaing na tulingan. Sa 1 kilo, ang gagamitin natin ay 1.5 buo ng bawang. Pipiratin lang natin yan. Hindi na tayo dyan maglalagay ng luya kasi itong bawang ay mabisa ng pangtanggal ng lansa. Wala ring sibuyas, as in puro bawang lang. Pero kung gusto nyong lagyan at hindi kayo sanay magluto ng walang sibuyas at luya, nasa inyo na po yun. Pero itong version ko ng sinaing na tulingan, ito ay lasang sinaing na tulingan sa night market ng Taal. Maraming beses na ako dyan kumain. Kaya na-inspire akong gawin to. Matagal na itong aking recipe na to. Nung pinag-aaralan ko yung timpla nila, wala talaga akong malasahan na sibuyas o luya. Gagamit tayo dyan ng baboy. Pwedeng purong taba lang ang gamitin natin. Pero ako gusto ko gumamit ng yempo. Slicing lang natin yan into bite size. Set aside muna natin ang ating pork. Ito namang tulingan, malinis na to. Dito sa palengke namin, pag sinabing pangsaing, i-slice nila yan sa gitna, tapos pipiratin nila yan magkabilang side. Ang kaso, nakalimutan tanggalin ang buntot. Hindi isinasama yan kasi malansa. So, tatanggalin natin ang buntot ng ating tulingan. Ngayon, pagkatanggal natin ng buntot, nabubulol, aasin na naman natin. Hihilamusan natin ang asin. Ilalagay na natin ngayon sa kalayok. Kung mayroon kayong mabibilhan ng dahon ng saging, latagan nyo po yung ilalim o kaya pwede nyo ibalot isa-isa ang tulingan. Wala kasi akong mabilhan. Kaya kayo na lang ang maghanap kung gusto nyo panlagyan. Lalagyan natin ng karne o taba ng baboy sa ilalim. Then bawang. Yan, sa ibabaw ng karne ang lagay ng bawang. Then ang ating dried kalamyas, nasa 32 grams po ito. Yan. Dried kalamyas siya, kaya lang basa ay hinugasan ko. Syempre yan ay ibinilad po ng ilang araw. Lagyan natin. Ihahanay natin ang ating tulingan sa ibabaw ng karne at ng bawang. Then karne ulit. Bawang. Kalamyas. Pwedeng mas konti dito. Gusto ko kasi lasang-lasa ang kamyas sa sinaing. And then, isda ulit. Karne. At kalamyas pa.
Ilagay na natin ang tubig. Kailangan nakasubmerge ang ating isda. Ayan. Lagyan din natin ng paminta. Titimplahan na natin yan para kapit na kapit ang lasa. Dark soy sauce, 1 tablespoon. Splash ng patis. Dagdagan ko tong sa akin ng asin, parang medyo nakukulangan ako. Yan, yung inyo kung ayaw nyo na ng salt, huwag nyo na pong lagyan. Lutuin na natin. Lalaksan muna natin ang apoy hanggang sa kumulo lang. At saka natin hinaan ng apoy kapag kumukulo na siya. Balikan natin. Okay, check natin ang ating isda. May bulak-bulak naman na sa mga gilid. Ibig sabihin may steam na. So, baka umapaw. Maliit yung palayo ko. Ihinaan ko na ang apoy niyan. Mahinang-mahina lang. Lulutuin po natin yan ng 3 to 4 hours. Ganong katagal para pati tinik ay kain para bang sardinas. Balikan natin yan after 3 hours. I-check ko kung may sabaw pa. Pagka marami pa, lulutuin ko pa hanggang 4 hours. Ayan, marami na ang nabawas, konti na lang yan. Ma-absorb pa yan na pagka pinatay natin ang apoy. So, pwede na yang i-serve. Magtitira tayo ng sabaw niyan kasi napakasarap niyan. Yang baboy, ang naging purpose niyan sa ating dish ay nagbigay yan ng moisture sa ating isda. Kung walang baboy, siguradong sa tagal ng pagkakaluto, ang kalalabasan ay dry yung ating isda. Pero kung health conscious kayo at ayaw nyo ng pork, pwede nyo lagyan ng olive oil. Okay, kainan na to.